Magandang hapon po mga ka-From D. Flex lang po natin itong nangyari dito sa ibang sili po natin. So ang nangyari po dito, napansin po ninyo nasunog siya. So ganyan po ang epekto kapag nasobrahan po sa pataba, no? Nasusunog po yung pong ating pananim. So ang nangyari po kasi dito, noon atin pong na-applyan ng pataba po, ay nakalimutan or hindi po nadilig, no po, nung ating pong kasama. Dahil medyo nagka-problema po siya, nagka-arthritis. So ang nangyari, trick na trick yung araw, kinabukasan, at ito na nga po, ayan, hindi po nahugasan ng tubig, kaya nagkaganyan po siya, nasunog. At isa din po sa dahilan ay maaring medyo napasobra po yung lagay po natin ng pataba. So ang ginamit po natin dito urea. Yung urea kasi mainit po yan sa halaman, lalo naka-plastic po itong ating mga tanim. So yan naman po ay makaka-recover pa. So ang isa po sa maaring maging dahilan ng pagkasunog po ng atin pong mga tanim dahil sa abono ay yung mali namang paraan ng pag-apply. Isa po dyan, halimbawa ay nailagay po natin ng umaga, tapos ay uminit ng masyado ng kinatanghalian or medyo mainit pa nang tayo po ay nag-apply po ng abono. So ang pinakamagandang timing po ng pag-apply po ng pataba ay bandang hapon, no? Yan o, itong dalawang plat halos yung naapektuhan. Yan po o, medyo sunog. Pero tuloy pa naman po yan dahil may talbos sa po siya at yan naman po ay magsasanga. So gusto lang din po natin i-flex yung ating mga nagiging failure, mga ka-From D, no? Hindi lang laging ang atin pong iuulat sa inyo ay yung magaganda, yung marami ng bunga, malusog na. Kaya maganda, nakikita rin po natin yung mga failure kagaya po nito. Ito po ay actual para hindi na po maiwasang mangyari sa atin pong mga ka-farmers. Ito namang ibang area mga ka-From D ay goods po siya, no? Yung banda roon po maganda po siya at lumabas na po yung kanyang mga ibang mga sanga gaya po nito. Yan po, nagsasanga na po sila. So yan. So lagpas na po sila doon sa pagka-binhi mula po doon sa seedling tray. So ayan po sila. So in-expect natin after 1 week mas marami na po silang sanga. After 3 weeks and 4 weeks sila naman po ay magsisimula na pong mamulaklak. So yan po, hindi pa rin po tapos. Tuloy-tuloy po itong ginagawa po nating plastic mulch. So ginawa na po natin ng plastic mulching para po mas iwas iwas gamas na dahil medyo malaki po itong area natin. Mahirap po pag mamano-manong gamasin po natin. Yan po ang ating update mga ka-From D dito po sa ating mga tanim na sili. So nasobrahan yung ating pong nilagay po na abono dun sa ibang mga tanim po natin at hindi po kaagad nadilig. So iwasan po natin yan mga ka-From D kapag tayo po ay gagamit po ng mga pataba. Po, lalo po yung urea, medyo mainit po sa halaman kaya dapat tama-tama ang timpla. Pero yung urea, napakaganda naman po niyan dahil yan po ay plant booster. Yan po ay nakakatulong para mas maging maugat, mas maging masanga, magberde yung dahon ng ating mga pananim na kailangan po niya sa first stage po, lalo na pagka-transplant po ng ating mga halaman. Yan po, no? For more tani updates, yan. Subscribe niyo po ako at follow niyo na rin po ako sa aking Facebook. Salamat po.